sa pamamagitan ng pagtakip sa labasan ng lupa. Habang patuloy na tumatahol si Rocco at hindi tumitigil sa panginginig ang kaluskos, sinabihan ni Paul ang kanyang anak at ang aso na lumayo habang inilalagay niya ang apoy sa loob ng butas na nakabukas sa lupa. Nang subukang umunat ang mga nilalang, gumawa si Paul ng isang maliit na pagsabog na sa kasamaang palad ay naabutan din siya. Sa loob ng bahay, nakarinig si Joseph ng maraming kakaibang ingay at nagsimulang mag-isip ng plano. Ilang minuto ang lumipas, umupo siya sa harap ng pangunahing pinto na may lubid na nakatali sa kanyang upuan at nagkunwaring natutulog. Di nagtagal, isang nilalang ang gumalaw sa kahoy, tinakpan ng isang butas sa pinto at iniunat papasok, pinalaki ang kuko nito upang subukan kung talagang natutulog si Joseph. Nang hindi gumalaw ang bata, pumasok ang nilalang, ngunit ipinakita ni Joseph na nagkukunwari siya at hinayla ang lubid. Isang bitag ang nahulog mula sa itaas. Agad na nahuli ang kakaibang nilalang. Natuwa sa kanyang ginawa, tinakpan ni Joseph ang hawla ng isang kumot at natulog. Nang magbuka ang liwayway, nag-alala siya dahil hindi pa rin bumabalik ang tatay at kapatid niya. Kaya sumakay siya sa kotse upang habulin sila. Sa sandaling yun, nagawa ni Thomas na hukayin ang lupang nahulog upang muling mabuksan ang pasukan at hinihila palabas ang kanyang sugatang ama. Lumabas din si Rocco at sinundan ang tunog ng makina.